Pa yung isang pangbabalahura sa hustisya natin. O eto, yung bali-balita mga bossing na may mga ICC na naman daw na nandito ngayon sa Pilipinas at nag-iimbestiga na naman yun daw mga pulis. Yun daw mga pulis, mga bossing na para mga retired na ay pinipilit na mag-testify against dito sa mga susunod nilang target. Si Bato, si Bongo, at saka si Inday Sara. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, itong mga komunista will not stop at nothing. Talagang hindi hihinto ang mga komunista hanggat hindi nauubos ang mga Duterte at ang mga alyado sa gobyerno. Dahil matindi, mataas ang pangarap ng mga yan. Kita nyo naman, si Risa tatakbo na sa 2028. Utangin lang yan. Yung merong mga, ayan si Risa Ontiveros, tandaan ninyo to ha. Meron niyang kaso ng witness tampering. Yung sila Bikoy, kasapakat siya sa mga ano na yan, sa mga paggawa ng mga testigo na yan. Mahilig yan gumawa ng mga testigo. Mahilig yan kumuha ng mga testigo na palpak. Tapos, pag bandang huli, magsisipagbaligtaran. O, ganyan ang mga trabaho ni Risa Ontiveros. Ayan si Risa Ontiveros ay talagang terrible yan. Yan ang, kita mo naman, yung sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, siya rin ang nag-hearing yan. Kaso ni Alice Cu, magaling yan sa propaganda. O, kaya ngayon, eto, si Bato ang tinitira nila, kailangan maubos lahat ng mga Duterte sa Senado. Yung Duterte Black, ang lakas-lakas na naman. Hindi ba? Actually, yung mga gustong maging Senate President, nakikipag-usap na sa mga maka-Duterte sa Senado. So actually, dyan sa, sa Congress, nakuha nila yung supermajority or nakukuha nila yung supermajority. Si Martin Romualdez yung gusto nilang iupo kasi nga, busog na busog sila eh. Noong nakaraang 3 taon, busog na busog sila kay Martin. Di siyempre, gusto nila, matamasa pa rin nila sa susunod na 3 taon, yung kabusugan nila. O, kita mo, yung mga liberal, 4 na liberal party, na mga, na LP, sinusuportahan nila yung pag-upo ni Martin Romualdez. Saan ka naman makakita? Na sinasabi nitong gagang Ontiveros na sila ang totoong opposition. Paano ka magiging oposisyon kung suportado mo yung gobyerno? Kaya ka nga oposisyon kasi you are gonna oppose. Ikaw yung magsisilbing check and balance ng mga dealings ng gobyerno. O papaanong ikaw mismo yung umaayon sa kanila at inuupo mo pa yung pinsan? So dito mo talaga malalaman na yung connivance, yung marriage ng pula at ng pink at dilaw ng mga makakaliwa at saka ng gobyerno talagang full-blown na. Makikita mo yan dyan sa Congress na kahit na 14% na lang yung trust rating ni Romualdez, gusto pa rin nilang maging speaker. Bakit? Kasi totoo, sinabi ni Toby Chanco busog na busog yung mga congressman noong panahon ni Romualdez bilang speaker hindi ba? Kaya ganun ulit yung gusto nilang mangyari. Mga congressman na yan, hindi naman yan umupo dyan para magsilbi talaga sa bayan. Hindi nyo boses yan. Ewan ko sa inyo. Pinagbububuto nyo pa yung mga yan. O ngayon, nanakawang kayo, magre-reklamo na naman kayo. O kita mo, 14% ang trust rating ni Romualdez. Ibig sabihin yan, majority ng Pilipino ayaw sa kanya. Bakit yung mga congressman, siya yung gustong maging speaker? Akala ko ba, kayo, representante kayo ng mga Pilipino? Bakit ang gusto nyo maging speaker, yung hindi pinagkakatiwalaan ng Pilipino? Alam nyo ba kung bakit? Kasi nga, si Martin Romualdez ang bagong Supremo. Di umano. Kaya ayan, ngayon hindi hihinto ang kanilang hindi hihinto ang kanilang pagigipit sa mga Duterte. Sinabi ni Pangulo, makikipag-reconcile daw siya. 'Di ba? Sinabi nila na hindi sila nakikipag-cooperate sa ICC. Pero may mga ICC na naman daw dito sa Pilipinas na nag-ooperate.
usurpation yan eh. Unang-una sa lahat, walang mga kaso na ipsinampa against these people dito sa Pilipinas, and yet these ICC people are here conducting investigation, talagang usurpating yung yung power ng Pilipinas to investigate on this case. Ba't nandito pa mga yan at pinababayaan pa natin na nandito mga yan? Kaya pa imbestigahan yan ni Bato de la Rosa ang pangbababoy ng gobyernong ito sa soberanya ng Pilipinas. Unang binaboy nila, justice system. Pangalawa, demokrasya sa eleksyon. Pangatlo, etong soberanya ng Pilipinas. Galit na galit kayo. Binomba na naman daw tayo dyan sa South China Sea. Si Tariela, putang ina, yung ilong namamagana naman sa kakasumbong. Na kung ano-anong ginagawa sa atin sa South China Sea. Pero pumapayag tayo na ang ibang lahi nandito ngayon nag-iimbestiga. Ayun, nandito na sa loob ng Pilipinas, ha? Yun, nandun sa dagat. Galit na galit sila. Ito, nandito na sa Pilipinas. Usurpating yung yung ating authorities para sa pag-imbestiga ng mga kaso na to. Anong kabalbalan yan, no? Kaya yan si Bato magpapaimbestiga. Ibinunyag ni Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nasa isang hotel sa Ibinunyag ni Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nasa isang hotel sa Pasay City ang grupo ng mga investigador mula sa International Criminal Court o ICC na tumatawag at nananakot umano sa mga retiradong pulis para piliting idiin sina de la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kasong kinakaharap sa International Tribunal. Ginawa ni De La Rosa ang pahayag bilang tugon sa naging komento ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas daw itong makipagsundo sa pamilya Duterte. Ipinunto ni De La Rosa na kung talagang sincero si Marcos Jr. sa kanyang sinasabi, ang unang-unang dapat gawin na Pangulo ay palayasin sa bansa ang ICC investigators na nananakot sa mga retiradong pulis. Dagdag pa niya, may ilang kababayan natin umano na kasabwat ng ICC sa panggigipit sa mga dating pulis. Mariing kinundina ni De La Rosa ang pananakot sa mga retiradong pulis na anyay buong buhay na inilaan para sa serbisyo publiko. Binigyang diin din niya ang tila salungat na mga pahayag ng administrasyon kaugnay sa ICC. Nanawagan si De La Rosa kay Marcos Jr. na ipakita ang sinseridad sa pahayag nito tungkol sa pakikipagsundo sa mga Duterte. Inaasahang sisimulan ang hindi ba? Totoo. Itong mga sundalo at mga pulis natin, uniformed personnel, lahat yan nagsilbi para sa bayan. Retired na sila. Ito, ginigipit sila ngayon kasama ang gobyerno para excuse me po. Para sila ay tumistigo laban sa mga Duterte, kay Bato de la Rosa at kay Bongo dyan sa ICC. Ginagamit nila yung resources natin. Nandito sila ngayon, ang ICC, at ginagawa yan. Ang pinapayagan natin. So ano ito? Pambababoy ito sa soberanya natin. Pambababoy ito sa ating konstitusyon. Pambababoy ito sa mga halal ng taong bayan. Itong pangulo natin, panay ang sinungaling, gustong makipag-reconcile, pero pinababayaan naman yung nangyayari. I don't know if he knows about this or ipinuslit nila ito, hindi niya alam ito, dahil nga ang nagpapatakbo ng Pilipinas, hindi na siya, ang dami ng presidente ng Pilipinas hindi ba? So, pambubudol na naman sa taong bayan itong mga ginagawa nila. Itong ICC, kunyari na ikipagbati-bati. Sabi ko nga sa inyo, huling-huli natin yung mga pambubudol nila. Sanay na tayo because obvious na iba talaga yung ginagawa nila sa mga sinasabi nila.